Yung isa nag-trigger. Yung isa hindi nag-trigger. Naka-protect. Hindi talaga magte-trigger ang relay niyan kasi nga may naka-protect siya eh. Krill na CA16. All the way from Novaliches. Kung matatandaan nyo sa may previous vlog natin, yung krill na CA8 ba yun? Na 12? Ito rin yung may-ari niyan. Okay? Ito rin may-ari. Mahilig si Bossing sa krill eh. Krill na CA16. By the way, maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Virgin pa ito. Tayo pa makaunang bukas dito. Tayo pa nakabasag ng silyo niya. Dito. Yan. And then, pasensya na kayo. Yung gamit natin ngayon is yung lumang cellphone natin. Yung iPhone natin naka-charge. Kaya baka magreklamo kayo, medyo magalaw yung camera natin. Okay? Krill na CA16 ang issue. Halos same lang din sa unang krill na ginawa natin. Naka-protect naman yung channel 2 noon. Ito channel 1 naman. Okay? Ngayon, switch on ko ha. Ito yung sakit ng krill kapag naka-bulb ka. Medyo mahirap siya i-start up. Ayan, naka-on na siya. Pansinin nyo. Okay. Yung isa nag-trigger. Yung isa hindi nag-trigger. Naka-protect. Hindi talaga magte-trigger ang relay niyan kasi nga may naka-protect siya eh. May DC kumbaga. Ayan naka-protect siya. Ngayon, na-check ko na ito. Kaya binuksan ko na agad eh. Na-check ko na yung fuse. Yan, ibang trouble naman. Buo yung fuse nito. Yung apat na yan, 1, 2, 3, 4. Yung apat, ayun, nag-trigger siya. Medyo delay lang. Obserbahan muna natin ha, kung bababa yung protect niya. Kasi nag-trigger ang relay. Buo yung apat. Buo yung apat dito. Meaning, goods yung fuse. O yan, nag-kuha naman siya oh. Nag-on naman oh. Kaso sabi ni Bossing, may time daw talaga na sobrang tagal. Maabot daw ng mga minsan oras daw eh bago siya mag-normal. Na ibig sabihin may problema 'yan, 'di ba? Ngayon, tingnan natin kung ano yung pinaka problema niya. Kapag nagkuan 'yan, kapag naka DC out na hindi magre-relay, kapag hindi nag-relay, siyempre may DC out 'yan. Dito natin lagay. Tapos nag-normal na siya oh. Medyo delay lang. Sobrang delay. Ngayon, ito yung speaker out niya. May DC. Ito, mayroon talaga siyang DC oh. Mapapansin nyo, ito yung out niya. Okay. May DC oh. Dito sa channel 2, to channel 2 to ha. Emitter, itong kanan, emitter. Mapapansin nyo, wala oh, good siya, good. Base, oh, base niya, kunting-kunti lang oh. Dito tayo sa kabila. Okay. Dito, normal dito. Dito talaga may DC siya oh. Dapat wala to eh. Oh, may DC siya. Oh. Ibig sabihin may DC out 'yan. 'Di ba? O, ulitin natin, pakita natin sa inyo. Dito kasi naka 2 tires ito eh. Yung unang gagana is ito lang, mula dito. Tapos pangalawa dito. O, dito muna tayo, pansinin niyo. O, wala talaga siyang DC oh. 'Di ba? Wala siya, oh. Wala. Oh. Dito, meron talaga oh. Lakas oh. Okay. Ngayon, sa bias naman tayo. 'Di ba? Nag-relay naman siya eh. Kaso nga lang, parang may DC. Baka mamaya mataas yung bias nito eh. Na-stuck din ito. Katulad din to sa isa na na-stuck din. Hira lang kasi magpatugtog si Bossing eh. Ito, tama to. Nasa 0.25 lang. Okay. Pagdating dito, medyo mataas no. Yung bagay, krill na 16 na pala ito. Okay, dito. Tapos dito. Halos same lang din naman ha. Halos same lang.
Okay. Try ko kung anong pwedeng gawin ko na diskarte dito. Okay? Ito na, kinalas ko na yung board, pero yung tornilyo ba, nakalas ko na. Tapos, inangat ko muna itong supply. Ito supply Supply ito sa may high voltage, low voltage. Tapos, meron pa yung voltahe na mas mataas. High voltage na low ampere naman. Ito. Nangana sa around 160 or 200. Basta mga ganun. Ito yung itim pula na to. Yan. Ngayon, tingnan natin kung magno-normal siya. Okay? Medyo mahirap lang talaga siya i-start up. Okay? Okay, nag-relay yun, no? Dito, hindi pa rin, no? Wala nang supply yan, ha? Yung naiwan na lang dyan is yung high voltage na low ampere na lang. Matagal pa rin talaga siya. Lalo siyang tumagal oh. Lalo siyang tumagal. Okay. Yan, troubleshoot natin Nakalas ko na yung board. Ngayon, dahil buo yung fuse, maaring walang problema dito sa output. Maaring wala. Pero siyempre, para sa may formality, check pa rin natin yung mga diode. Okay? Diba? Check natin diode. Alam ko na yung problema nito Ngayon, ayan, naka X1 lang tayo Check natin yung diode. Ito, i-reverse natin. Okay, hindi siya pumalo. Tapos, dalawa to Ito yung isa. Ayan, hindi siya pumalo. Okay, tapos dito, okay, babalik yan. Meaning good. Tapos dito, okay, hindi rin pumalo. Okay, good. Meaning good yung power transistor. Ang next na i-check mo itong mga 10K na to. Ito 10K 6.8 ito 10K 6.8 22 22 22 22. Okay, siyempre check natin to. Kasi baka may na-open. Okay, buo. Okay, X1K natin. Okay. Check natin kung palagpas. Okay, pwede na yan. Ngayon, check natin tong 10K. Okay, buo yan. Tapos ito, 6.8. Okay, buo. Tapos itong 22K. Okay, buo. Tapos itong isa, buo. Kasi pag na-open yan, magpo-protect din yan Okay, buo, 22K. Tapos itong nakabalot, 22K rin to. Okay, buo din. Okay, ngayon, buo siya. Buo siya, di ba? Wala ka nang ibang kwan dyan. Wala ka nang ibang pagdidiskitahan. Wala ka nang pagdidiskitahan, kundi eto. Yung high voltage na low ampere. Ito, supply ito dito. Ito siya, ito. Yan. Ito yung socket niya, or ito yung pinaka supply niya. Yung pula and then itim. Dapat may masukat ka dito na voltahe na siguro mga nasa around 160 above. Basta mataas yung voltahe dito Mataas na mababang amperahe. Okay? Ngayon, i-check natin switch on natin. Teka lang, medyo mahirap kasi may hawak tayong camera. Adjust natin agad. Yan. Hindi kasi ako sanay na naka-steady yung camera. Mas gusto ko yung ganito. Mas napipil ko Tapos isalpak natin kasi nakakuha naman to Naka-pointed naman yung test prod natin. Okay, bali ayun na. Naisalpak ko na siya Ngayon, switch on natin. Kailangan may makuha tayong voltahe dyan or may masukat tayo ng voltahe. Okay, nag-on na siya. Pansinin nyo, walang makuhang voltahe. Ay,
Walang makuhang voltahe, oh. Walang lumabas. Ibig sabihin, walang pumasok na voltahe dito sa yung high voltage na low ampere. Kaya, siya, nag-iinarte. Okay, ngayon, ang gagawin natin, hindi na tayo aangat ng board. Hindi na. Ang gagawin na lang natin is kukuha tayo dito sa may kabila. Pwede naman magkuan yan eh, magdugtong or magparallel. Kasi isa lang naman silang linya niyan. Although, pwede ko ipakita sa inyo na may mataas na voltahe dito. Okay? Ipapakita ko sa inyo na may voltahe dito Yan, inangat muna natin to para safe. Yan. Dito yan, sa channel 2. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na may voltahe dito. Na-check ko na, mga around na sa 250 volts talaga siya. Ang taas. Okay? Ngayon, ang gagawin natin mamaya, dahil wala to dito, magdugtong tayo ng wire. Mula dito, magja-jump tayo, papunta dito. Kasi nakaparallel lang naman sila niyan eh. Okay? Ngayon, switch on natin. Okay, nag-una agad Ngayon, naka 250 yan Yan, naka 250 VDC. Ngayon, i-check natin. Kata ko sa inyo na dapat may voltahe syempre. Ganito lang, ganito lang yung pasira. Pero pag hindi mo kabisado, mangangapa ka diyan. O ayan, pansinin nyo. 250 volts mahigit pa nga 250. Diba? Yan. Higit 250 volts. Mga nasa around 260 yan. Okay? Meaning, sa may kabilang side is good. Good yung kabilang side. Ang gagawin natin, yun, mag-jump na lang ako or magtatap na lang ako dito, papunta dito. Okay? Kung yan, sa katagalan, yung linya dito, nauumido siya hanggang sa napupudpud. Maliliit. Krill, ano pa bang ibang concert, Sibinta, M-Audio, ayan, yung may mga high voltage, kadalasan nagiging ganon yung cost nila. Okay? Magja-jump ako ginawa natin, pinarallel lang. Ito siya. Ayan, yung pula dito, pula din dito. Yung itim siyempre, kaso blue ang wire ang ginamit natin. Kasi dinugtong natin siya dito. Ayan, kumbaga, kumuha na lang tayo dito. Kasi yung linya niyan, yung linya na nandito and then nandito is isa lang yan. Konektado lang yan. Kaso lang may naputol dyan. Papunta dito sa kabila kaya nawalan ng supply dito. Okay? Naka-jump lang yan. Ayan, para hindi na kayo magbaklas ng board. Pero kung gusto nyo talagang baklasin, naku-curious kayo kung bakit nawalan siya, pwede naman baklasin nyo. Kaso lang babagal yung oras. Okay? Na yun lang din naman ang gagawin mo. Magja-jump ka lang din naman yan mula dito. Magja-jump ka ng wire papunta dito sa may kabila. Ganun din, magja-jump ka lang din naman kasi nga naputol na yung linya. Okay, kaya ang pinaka the best way ay mag-jump ka na lang dito. Mas mabilis pa yung oras. 'Di ba? Ayan, ginawa natin dito. Okay? Ngayon, balik natin yung board. Naibalik na natin yung board ng channel 1. Okay, ito nakadugtong na siya. Ito siya dito. Okay, itong channel 2, binalik na rin natin. Ngayon, tingnan natin kung ano magiging kalabasan. Okay? Medyo matagal na mag-start up to Ayan, nag-una. Nauna pa nga sa kabila Nauna pa mag-on yung kabila Diba? Ulitin natin. Nauna pa yung kabila. Di ba? Nauna pa nga to dito. Ngayon, kanina may DC out 'yun, di ba? Pakita ko sa inyo yung proseso para mas may nakukuha kayong ideya. Okay? Hindi yung puro trouble lang. Ngayon, kanina dito sa may emitter side niya sa out is may DC, di ba? Ngayon, pansinin niyo. Wala na, Di ba? Wala na. Same yan dito sa may kabila. Wala na siya, Diba? Okay? Good na. Gagana na yan. Ngayon, ang gagawin natin ay
itali na lang natin to. Itali natin. Tapos, yan na, audio testing. Naitali na natin to. Ayan, maayos na siya tingnan. Ang kulang na lang dito is tornilyo ah. Ngayon, may input na, may speaker out. Okay, laptop natin, gumagana. Okay, ngayon, switch on natin. Ito, 20 na nga natin. Nahirap siya sa bulb eh. Okay, naka-bulb na yan ha. Ayan, wala na. Ay, naka-bulb. Naka 20 na pala. Wala na sa may bulb. Okay, ito natin. Ayan, kapag ganyan yan, gagana agad yan. Okay, ngayon, yun oh. Channel 1, Channel 2, dalawa. Okay, nakapirit pa tayo. Yan lang guys. Sana nakapagbigay ideya ulit ako sa inyo kung paano gumawa ng ganitong klaseng amplifier Krill 16. Okay, Krill CA16 nagpo-protect or matagal bumaba. Ngayon, problema kanya kung di mo kabisado, sa totoo lang guys, sa mga baguhan lang. Ngayon, di mo kabisado, di ba? Ngayon, nag-trigger naman siya, nag-relay naman, kaso lang matagal bumaba. Akala mo okay. Ngayon, kahit anong patugtog mo, hindi magkakaroon ng audio yan. Walang audio yan kasi nga, walang pumasok na high voltage na low ampere. Yun yung pinaka-importante din. Hindi pwedeng ito lang siya, nawala yung high voltage na around 250 volts na yun. Okay, ngayon, mahirapan ka ngayon, magto-trouble ka ng todo dito, kung ano i-check mo dyan, yun pala, kulang ng voltahe. Okay? Sa dami ko nang nagawang ganitong klaseng mga amplifier or unit, kaya medyo kabisado ko na binabahagi ko lang sa inyo. Okay? Hanggang dito na lang, dahil hindi ka pa nakapag-subscribe sa my YouTube channel natin, paki-subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, notified ka kapag mayroon tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.